Sabi mga kababayan ng DNR Secretary, Manila Bay Reclamation Projects contradict rehabilitation efforts. Sa kabaga, mga kababayan. Paano yan mga DDS? Basag na kayo po dito sa issue ng Manila Bay Reclamation. Sa bagay, totoo naman po yung sinasabi ni Loizaga, yung DNR Secretary. Contradiction po yung nangyari. Nirehab nga yung Manila Bay. Pagkatapos, binaboy naman po ng todo. Sino niya, Mr. Maravillas, yung nambaboy? Yung magbababoy. Sino ba yung nambaboy dito sa Manila Bay kung hindi yung mambababoy? But before ko mga kababayan ibigay sa inyo itong sinabi ni Loizaga, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para po lagi kayong updated sa mga kaganapan dito po sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo. At huwag na rin po ninyo na escape yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang reclamation. Hindi pa, in-stop mo na, sinuspend para mga kababayan mabigyan ng pagkakataon yung thorough evaluation kung dapat bang ipagpatuloy. Tayo po, personal stand natin. Hindi man po tayo kontra talaga sa reclamation. May mga reclamation na maayos naman po. Bastang susunod sa tamang regulations at hindi nakakasama sa ating kapaligiran. 'Di ba? Yung tinatawag na environmental impact. Kasi 'di ba gusto natin progreso para sa ating bayan. Pero kung yung sinasabing progreso, pambababoy na. Di ba? Negative yung epekto to the rest of the, community, sa mga tao. Bakit pa ipagpapatuloy natin yung sinasabing progress? Baka yung mag-progress lang yung bulsa ng mga mambababoy. Di ba? Dapat may balance po tayo. Kaya pinapareview po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito yung balita mga kababayan dito. Baka magalit na naman po kayo mga DDS. Hindi po ako may sabi dito ito po napakalinaw. Sabi rito sa Politico News, Environment and Natural Resources Secretary Maria Yolo Loizaga said on Wednesday, kahapon lang po, that the rehabilitation itong reclamation projects pala, that the reclamation projects dyan sa Manila Bay are in contradiction to government initiatives aimed at rehabilitating the bay. Ni-rehabilitate, pinaganda yung Manila Bay. Yun pala, papapangitin. Papapangitin din naman. Pumangit po, tingnan ninyo. Yung Manila Bay ngayon. Yung makikita nilo, lahat na lang mga panambak. Siyempre naman Mr. Maravillas, under construction Ongoing yung mga construction. Makikita mo dyan. Mga panambak talaga. Pero pag natapos na yung mga ginagawang projects dyan, gaganda na yan. Anong gaganda? Gaganda yon sa paningin. Pero lulubog naman po yung Metro Manila. Wala nang matakbuhan yung tubig. Yun ang problema. Kaya po, kailangan gawin yung further study and re-evaluation. Lalo na yung tinatawag na environmental impact sa community po in the surrounding areas. Kasi siyempre dagat yon, yung panambak mas mataas siyempre yung gagawin nilang elevation. Kung mataas na yung reclamation, saan tatakbo yung tubig? Doon sa mababa.
Ah, ang mangyayari niyan, kailangan ninyong i-rehabilitate yung Metro Manila na mismo. Tatambakan ninyo ng mga buhangin para i-elevate din mas na mas mataas doon sa reclamation. Talaga pong binaboy ng mambababoy. Kaya sabi ni Loizaga po rito, nakakalito po kasi yun pong ating project is to have clean water. Pero ang ginagawa po ng PRA, Philippine Reclamation Authority, under the Office of the President po ito, na Philippine Reclamation Authority, ay sila po ay nagtatambak for the reclamation. So parang contradicting po, nahihilo po tayo. Ano po ba dapat ang gawin? Linisin, dumihan, o tambakan ng kung ano-ano po ang tubig na ito? Tanong mga kababayan ni OFW Party List Representative Marisa Magsino during the budget deliberation po. Yung budget deliberation ng DNR. Ngayon, sagot ni Loizaga, the 22 suspended Manila Bay reclamation projects run contrary to the government's rehabilitation program. In our view, there is a contradiction between the reclamation and the rehabilitation of Manila Bay. Madaling sabi, mga kababayan, tama ka anya. Yan mga kababayan ang madaling sabi sa naging sagot ni Loizaga. Kaya sabi niya, the cumulative impact assessment anya is needed to mitigate the possible impacts of the changes in the environment that the reclamation may actually cause. Kaya sabi niya, instead anya of evaluating each and every project proposal individually, there will now be an effort to create a situation or a scenario where all these reclamation projects will actually occur in what impact that would be in the baseline na condition anya of the Manila Bay as we know it today. So yung kabuuan na po, hindi pa isa-isa. So tama naman po yung naging posisyon mga kababayan ng DNR Secretary. She also disclosed that Filipino scientists were invited to participate in the cumulative assessment, and input from foreign expert will also be considered. So makikita ninyo mga kababayan yung mga actions at mga statements po na pinapalabas ng DNR this time sa pangunguna po ni Loizaga. Very objective po siya. Hindi siya namimersonal. Ang concern niya, siyempre, trabaho niya yon to protect the environment as DNR Secretary. Di ba? Dapat everything is in order. Kaya nga yung ating Pangulong Bongbong Marcos, may isang reclamation project dyan na, di ba, hindi na sinuspend kasi nang tingnan yung mga papeles po, ang sabi, in order na rin po. Maayos naman po. Pero the rest po, kailangang i-review. Kasi nakitaan ng mga irregularities. Kaduda-duda po. Ayan man lang po, mga kababayan, yung ating short video ngayon. Baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.